Tapos na ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, pero ang kapalaran ng Green Box na naglalaman ng tax records ng bisi at kanyang asawang si Mans Carpio, wala pang kasiguraduhan kung mabubuksan at magagamit na ebidensya ng prosekusyon. Ayon kay Senate Secretary Renato Bantug, hindi muna nila binuksan at minarkahan bilang ebidensya ang laman ng Green Box dahil ang impeachment court daw ang magdedesisyon hinggil dito. Kaya ang tanong, pwede nga ba talagang gamitin ang tax records laban sa isang impeached official? Una, mahalagang maunawaan na may proteksyon ang tax records sa ilalim ng batas. Sa Section 270 ng National Internal Revenue Code, may parusa sa mga opisyal o empleyado ng BIR na maglalantad ng impormasyon tungkol sa kita, negosyo o ari-arian ng isang taxpayer maliban kung pinahihintulutan ng batas. Dahil dito, maaaring igiit ng depensa na ang mga tax record ay confidential at hindi dapat basta-basta ilabas o gamitin. Pero ang exemption, sa Section 20 ng Tax Code, pwedeng magbigay ng kopya ang BIR Commissioner sa mga investigasyon ng Kongreso in aid of legislation, pero kailangang nasa executive session o closed-door meeting. Isa ito sa mga naging argumento ng ilang kongresista kung bakit hindi nila binuksan ng Green Box sa impeachment hearing ni VP Sara noong Abril. Pero para sa prosekusyon, ang impeachment court ay hindi ordinaryong korte. Isa itong constitutional tribunal na binuo para tukuyin kung karapat-dapat pa bang manatili sa tungkulin ng isang impeachable official. Dahil naniniwala ang prosecution na may kaugnayan ang mga dokumento sa mga paratang na nakasaad sa Articles of Impeachment, kailangan raw masuri ang mga ito sa interes ng public accountability. Armory of evidence nga nila kung ituring ang mga nilalaman ng kahon. Sunod na tanong, pwede bang buksan ng Green Box? Pwede kung gugustuhin ng impeachment court, pero maaaring maghain ng objection ng depensa at hilingin na huwag tanggapin ang mga nilalaman nito dahil sa mga issue ng privacy, confidentiality at kung paano nakuha ang mga dokumento. Wala namang malinaw na exemption sa tax code na otomatikong nagbibigay sa Kongreso o kahit sa impeachment court ng kapangyarihang isa publiko ang mga tax return. Pero ang argumento ng prosekusyon, mas malawak ang discretion ng impeachment court pagdating sa pagtanggap ng ebidensya kumpara sa ordinaryong criminal cases, lalo na kung may kinalaman ito sa pananagutan ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Paano naman kung madisalaw o hindi payagang buksan ng impeachment court ang Green Box? Well, hindi pa rin iyon ang katapusan ng kaso. The prosecution may still look for other witnesses and pieces of evidence to prove their arguments. Pero noong impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 2001, naging mitya ng political crisis ang pagharang sa pagbubukas ng tinaguriang brown envelope na pinaniniwalaang may mahalagang ebidensya noon. Ang sumunod, mga protesta, withdrawal of support sa Pangulo at ang ending, people power too. Kaya para sa ilan, hindi lang ordinaryong kahon ng Green Box. Para itong isang modernong Pandora's Box sa gitna ng impeachment trial. Kapag nanatili itong nakasara, tiyak na may mga magtatanong kung may katotohanan bang itinatago dito. Pero kapag ito naman ay nabuksan, maaaring may lumabas na mga impormasyong magbago sa direksyon at paglilitis laban sa Vice-Presidente at maaaring sa takbo ng politika ng bansa. Sa ngayon, nananatiling selyado ang Green Box. May matutuklasan kayang katotohanan sa loob nito? O ang pagpapasya kung bubuksan ito o hindi ang siyang magiging pinakamalaking issue sa pagsisimula ng impeachment trial sa July 6?